Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon nga po, pinagdiriwang ng ating simbahan ang ika-12 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala, una, na ang mga naglilingkod sa Diyos na inaapi ay pagtatanggol ng Diyos. At ang mga api ay mapapahiya, hindi sila magtatagumpay. Kaya nangyayaan tayong magtiwala sa Diyos. Kung tayo ay naglilingkod sa Kanya, paglalaban na tayo. Kaya sa mga pagkakataon na nagkulang tayo ng tiwala sa Diyos, mga pagkakataon tayo ay nakaranas ng pang-aapi, lalo na ng kasalanan, kung tayo nagkakasala, naapi tayo ng Satanas, sa mga espiritu, hindi tayo lumapit sa Panginoon, upang tayo ay kanyang patawarin at iligtas. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, tawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Excelsis Deo.
tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nawa ay magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Pinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, poon, malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't hindi ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihan ang poon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyo'y binigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaspunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na hindi na ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa iyo. At sa mga ganang aki ako'y dadalangin sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangako'y pagtubos sa isundin. Para sa poon sa buti mo'y pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay linapin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Tinirinig ng Diyos ang mga kailangan. Lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagata't naroong nilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasasanlibutan ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayon man, naghari ang kamatayan mula kay Adan
hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pakakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay higit na dihama kaysa pagsuway ni Adan. Totoo nga nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahan loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Yesu Kristo, ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ang ating pong mga pagbasa ngayon ay nagpapahayag una ng dakilang kagandahang loob ng Diyos. Ng Diyos natin ay siyang magtatanggol sa atin kapag tayo ay sumasampalataya at naglilingkod sa Kanya. Yan ang sabi ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, Kabanata 20, ni Propeta Jeremias. At sabi naman ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, Roma, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 5, na kapag tayo ay sumusuway sa kalooban ng Diyos,
ang magiging bunga nito, ating kasalanan ay kamatayan. Yan ang sinimula ng mga una nating magulang, sina Eva at si Adan. No? Sinuway nila ang utos ng Diyos, kaya sila ay naghirap at namatay. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinadala niya si Jesus. Nakabaligtaran ang ginawa naman ni Jesus. No? Ang maging masunurin sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Kaya binuksan niya, no, ang buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya at sinusunod ang Kanyang magandang halimbawa ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. At ang ating mabuting balita ngayon ayon kay San Mateo, Kabanata 10, pinaalala sa atin, huwag tayong matakot sa mga pumapatay lamang ng katawan, pero walang kapangyarihang pumatay ng katawan at kaluluwa. Kaya yan ang sinunod ng mga martir natin, yung mga nagbuhos ng kanilang dugo, ng kanilang buhay, para isulong ang kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Kaya kahit matagal na silang namatay, kung ilang daan taon na, kung ilang libong taon na, hanggang ngayon, sila ay kinikilala ng Diyos sa langit at kinikilala rin natin sila dito sa lupa. Yung mga hindi nagtatwa na sa Panginoon. Kaya ito yung magandang hamon sa ating lahat na magtiwala tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Una nga, ipaglalaban niya tayo, poprotektahan niya tayo, at kung meron mang mang-aapi sa atin, kawawa yung mang-aapi sa atin dahil ang kalaban nila ay ang Panginoon. Kaya huwag na tayo mag-isip maghiganti pa sa kanila dahil ang maghiganti sa kanila ay ang Diyos mismo. Kaya yung mga nang-aapi sa atin dito sa Pilipinas, yung mga nagiging sanhi ng paghihirap ng milyon-milyong Pilipino dahil sa kanilang corruption, addiction sa pera, kapangyarihan, posisyon, ang ending ng buhay nila ay katulad ng dinasal ni Mama Mary sa Luke, yung Magnificat. Ang mga palalo, magkakalat, yung mga mahiyabang, magkakalat sila. Yung mga naghahari-harian, babagsak sila. Yung mga ganit, mga sakit, aalis sila sa mundo na walang dala. Yan yung dasal ni Mama Mary na ating pinanghahawakan. Kaya huwag na tayong mainggit sa mga mayayabang, mayayaman, kapag malaki, mga sobrang takaw sa yaman. Kahit mang-api sila ng kapwa nila para lang sila yumaman, pag namatay sila, hindi lang katawan nila ang namamatay, pati kaluluwa nila dahil yan ang kalooban ng Diyos. Kaya ipagdasal na lang natin sila, lalo na yung mga nabubuhay pa ngayon na nang-aapi, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, na sana huwag muna silang mamatay nang hindi nagsisisi. Pero kung talagang matigas ang ulo nila, wala tayong magagawa. We have done our part. Kailangan nating patuloy na kilalanin ang kalooban ng Diyos. Tuparin ito upang yung takot natin ay mawala. Kasi nga yung takot natin, isa lang takot ang kinakatakot natin. Yung hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos. Ang mapalayo tayo sa Diyos dahil sa ating pagiging makasarili at makasalanan. That is our only legitimate fear. Yung ibang mga takot natin, baka takot nating mamatay, wala yun. Dahil naniniwala tayo ang ating kamatayan na tayo naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa Kanyang kalooban, ay pintuan para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya hilingin natin sa misang ito
Unang-una, ang biyaya ng pagtitiwala sa kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Pangalawa, biyaya ng katapangan na ipagpatuloy natin ang ating mga gandang ginagawa dito sa Cavite City, dito sa Pilipinas, kung saan man tayo mapadpad sa mundong ito, ang ating panuntunan parati, Panginoon, magawa ko nawa ang iyong kalooban. Ang aking iniisip, ang aking binabalak at ginagawa, sinasabi, nawa, angkop sa iyong kalooban, angkop sa iyong paghahari. At dahil diyan, hindi ako matatakot na mamatay para sa iyo at sa iyong kaharian. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa mga biyayang nais niyang ipagkaloob sa atin ngayong linggong ito. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kababaang loob natin ilapit ang ating mga alalahanin sa Diyos Amang labis na nagmamahal sa sangnilikha, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Taglay ang pagtitiwala, manalangin tayo sama-sama. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, religyoso at religyosa, maging buhay na tandaan nawa sila na iyong pag-ibig at habag. O Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaan patuloy at sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa isara ang aming puso at pagsikapan nawa namin makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila. O Diyos, sa pamamagitan ng pagkalina ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa kapayapaan na walang hanggan. Kapiling mo, manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Tayo po umupo at samahan natin ang mga kapatid natin na nanalangin ng pasasalamat, kahilingan at kapayapaan para sa buong daigdig
at kapayapaan ng mga mahal nating yumao. Nagpapasalamat ang mga pamilya na Shoning Caparas, Joyce Acacio, Sharon De Vega, Lea Gonzalez, Ferdy Caparas family, gayon din pasalamat ng Alcaide family, gayon din na pamilya ni na Elizabeth at Sheila Minier, ang pamilya San Jose Evangelista, ang pamilya ni Cora Miranda, Michelle Vergara, Melvin Miranda, gayon din ang mga pamilya Ordonez, Ventanilla, gayon din ang pasalamat ng pamilya ni Saldi Reyes, ang kapayapaan nila Sopronio at Dario Dadal, Macario, Paula, Marciano Lumagpas. Gayon din ang pasalamat ni James Cordora at Rick Reyes. Gayon din ang kapayapaan ni Augusto Patio, Potenciano Guevara Jr., ni Basilio Cordora. Gayon din ang kapayapaan ni Rachel Pontillas, Roberto Pontillas. Ang pasalamat kahilingan ni Patricio Delita Maningas, gayon din ang kahilingan ni Domingo Perez, Aurelio Hutba, Ralph Patrick Samaniego, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni Zacaria, Juana, Barcelita, Inigo, Ida, Miguela, Elmer, Hildo, Lloyd, Aizala, at Gonzalo, Cardiel, Major Scott Rock, Rogelyn Garalde, ang pasalamat ni Alice Cruz and family, kapayapaan ni Luminel ng kamag-anak, at ang pasalamat ng mga pamilya Mubingue, Lagandaon, Gomez, Tamayo, Camagong, Alejandro, Schutzman, ang mahal na lumaon ng lahat nating mga nagsisimba ngayon at ang patuloy na pag-unlad ng tawag ng Diyos sa pagpapari, pagmamadre, pagiging aktibong laika ng ating simbahan sa iba't ibang ministries. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa magitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming buhay. Nihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon.
Samahan din natin ang mga nagpapasalamat sa pamilya Tengtio, na Mary Jane at Eliezer Bartolome, at ang kapayapaan ng mga imaw, sina Luinel Joseph Pascua, Jose and Nelia Benaventura, Francis Noli Benaventura, Senior Virgilio and Josephine Matudan, Dolores and Danilo Lucero, Elohio and Gina Pablo, Filimon and Florida Pascua, Gloria Sapilayan, Danilo Sapilayan. Pwede ng kahilingan ng kagalingan ni Kay Caparas, ni Levelyn de Guzman and Nati Gloriani, kapayapaan ni Romeo Gloriani, Angeles, Florencia, Georgina, Sandra, Alfredo, Arnie Jasper and Romeo Claudia Tengtio, Lydia, Oscar, Eladio, Elisa, Carmelito, Susana, Amanda Jr. Sr. Malyari. Pwede din ng kapayapaan ni Lizardo at ni Leonila Sanchez. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami nawa ay makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa magitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang namuno at nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo.
Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, hati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Paggunit natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay, namatay, Kristo ay nabuhay, Kristo ay babalik, Diyos ng anak. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo, lumuhod, umupo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, lalong-lalo ng aming patrong San Antonio de Padua, at ang lahat na namuhay sa daigdig na ito, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
bilang magkakapatid sa isang Diyos na nagmamahal sa atin, kung diliw natin siyang papurihan sa panalangin itinuro ni Jesus. Hinihiling namin kami ay iadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa mga aksidente at kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sa'yo Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo.
Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Ipagtanggol nawa tayo't pagalingin, palakasin at patawarin ng katawan at tugon ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. My Jesus, I believe that you are present in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I desire you in my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though you were already there, I embrace you and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Ako, Parish announcements. Ipinapaalam po sa lahat ng patuloy pa rin pong makakakuha ng mass card sa ating parish office para sa ating mahal na yumao. Patuloy pa rin po ang ating pagtanggap ng mga donasyon at pledge cards para sa pagpapatayo at suporta sa ating San Antonio de Padua Technical School. Pinatawagan po ang pansin ng lahat ng kasapi ng Fiesta Committee. Magkakaroon po tayo ng isang emergency Fiesta Committee evaluation meeting para sa nagdaang kapistahan. Narito po ang mga detalye. Ngayong araw po, June 21, 2026, gaganapin po mamayang alas 2 ng hapon sa ating parish office. Maraming salamat po. Isama rin natin sa ating panalangin ang ating butihing Cardinal Luis Antonio Tagle, nagdiriwang ngayon ng kanyang ika-69 na kaarawan. Nawa patuloy siyang ingatan ng Diyos, magalingin, palakasin sa kanyang paglilingkod sa buong simbahan bilang Prefect ng Dikasteryo ng Evangelisasyon sa Roma bilang katulong ni Pope Leo XIV. At tuloy siyang maging instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita, kanyang magandang mga pag-aaral, pagtuturo, pagbubuo, at magandang halimbawa bilang lingkod ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa magitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kung hindi man po kayo makadalo sa emergency meeting ng evaluation ng Fiesta Committee, 3 tanong po ang nais naming ihain para isulat nyo na lang po sa isang papel, igay nyo sa opisina, yung sagutin nyo sa 3 tanong. Una, ano ang nagpaligaya sa inyo sa naginap nating paghahanda, yung senaryo at ang ating kapistahan? Pangalawa, ano naman nagbigay sa inyo ng kalungkutan sa ginawa nating kapistahan ni San Antonio de Padua? At pangatlo, ano ang inyong mungkahi para sa gaganaping piyesta sa isang taon 2027? So we appreciate very much ang inyong sagot sa 3 tanong na ito. Ano yung nagpasaya sa inyo, nagpaligaya, ang nagpalungkot, at ano ang inyong mungkahi for 2027? No? Pag-dala nyo na lang po sa opisina para makolate namin at mapag-usapan ng ating Fiesta Committee. Maraming pong salamat. Tumayo ang Panginoon. At palain kayong lahat at ingatan ng Diyos sa inyong pag-uwi at sa bawat sandali ng inyong buhay. Ingatan din niya ang mga mahal niyo sa buhay, saan man sila naroroon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo, nagsakripisyo sa misang ito. Umayo tayong maligaya, mapayapa, sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, sa ating sambayanan.
Salamat sa Diyos. May pahabol po si Brother Jojo. Happy Father's Day. Mabuhay po. Mga fathers, lapit na po dito para mablessa ng mga fathers. Because of what the Lord has done for us, I give praise, give thanks to the Holy Spirit, because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Him thanks, come on and give thanks, come and give Him thanks, come on and give thanks, come and give Him thanks, come on and give thanks, come give Him thanks. Give thanks with a grateful heart. To the Holy, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son.